Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na sumusubaybay at nakikinig sa aming istasyong ito. Ito ang EGMI Online Music Radio. Yun, at kayo po nagbabalik sa ating pong istasyong ito, ang EGMI Station, kung saan ay laging pinapapakinggan niyo po dito po sa ating pong YouTube channel. At marami pong salamat sa patuloy po na nagsusupport o sumusuporta sa aming pong istasyong ito at patuloy nga pong amin pong pinapasalamatan yung mga regular po naming mga subscriber. Yan, maraming po salamat po sa inyo. At patuloy po yun na nandyan. At lagi naman po kami na ako ay lagi po narito sa inyong harapan na minsan ay nawawala, missing. Ay, kailangan din po kasi magtrabaho at ito naman po ito ating ginagawang itong istasyong ito ay ito lamang po isa lamang pong pagbibigay ng minsan ng topic na ating pong pag-aaralan or ating pong mapapakinggan. At ito naman po lagi naman po natin sinasabi na ang ating pong ginagawang ito ay pagpapaalala. Sa pagpapaalala, ito hindi po papatama, pero kung tinamaan ka, boom, sapol. Pero ito po ay pagpapaalala lang mga ka-procs. At ito nga po pala ang inyong lingkod, si Prof. Benz. Saan ako tingin? Dito raw. Ayun. So, ayun. Doon pumunta. So, nga po ay maraming po salamat muli sa mga taga-support namin dyan po sa ibang bansa at maging sa Pilipinas po na I think nasa 30,000 plus na po ang ating pong subscriber at nadadagdagan po. Ito po ay hindi po namin sinasabi dahil kami po ay sabayin doon yun na nagkakamit o nag-iintay na mas lalo pang ginamit. Kundi ito po yung ginagawa po namin dahil ang kalooban ng Diyos ay dapat pong iparating sa inyo at maging sa amin din po ay napapagpala po kami sa mga topics na ating pong napapag-usapan. At ito naman po ay simpleng pag-uusap lamang at simpleng pagpapaliwanag, hindi na po kailangan ng malalimang usapan na tunay na dapat ang naman nauunawaan at mas madaling na mapapakinggan ng mga tao. Ano? At pati naman po natin ang mga nangyayari sa atin sa mundong ito. Huwag na natin sabihin sa isang bansa, kundi marami na pong nangyayari sa ating paligid. Nandiyan yung mga unos, yung mga baha, of course, igmaan, meron din, di ba? Hindi natin itatago yan. At maging sa lahat po na nangyayari sa paligid natin ay minsan ano ka na, nangyari na. Dati hindi naman ganyan, di ba? So, ganun talaga nasa huling panahon na po tayo mga kaproks. At dapat lang na tayo maging handa lang. Ang ginagawa ng mga Kristiyano ay manalangin at pasalamat sa Diyos. Siyempre, dapat lang, lagi natin ipagpasalamat yung paggising mo sa umaga. Blessing na yan. No, yung iba minsan naghahanap pa ng wala akong makakain, wala akong dito. Relax lang, bibigyan ka ng Panginoon. Kasi hindi naman niya ibibigay yung isang araw na parang hopeless case, walang mangyayari. Hindi. Ang Diyos ay nagpo-provide para sa iyo. Basta at ikaw yung nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. Yan. So, nagdaan nga po kasi naging busy rin po kami. Nagdaan po kasi yung anniversary po ng EGMI KSA. So matagal-tagal din po dahil nagkaroon kami ng preparasyon. So nasa 5 taon na po ang aming pong simbahan dito sa KSA. Kaya nagpapasalamat kami sa lahat po ng mga nanatili na miyembro ng EGMI KSA. At salamat po kay Bishop Paul na siyang aming po naging guest sa aming pong huli naming anniversary na at patuloy na pagpalain po kayo, Bishop Paul, maging mga pong pamilya sa Pilipinas. At maging sa mga lahat po ng pastor dyan sa Laguna, sa Pilipinas, Laguna tuloy sabihin ko, sa Pilipinas, ay of course, nagpapasalamat din kami sa inyong pagbati at maging dito po sa lahat po na bumati rin po sa amin, sa akin na nagparating, ay maraming po salamat at patuloy na kami po ay mananatili hanggang ang Panginoon ay dumating. At alam naman po natin na habang tayo naghihintay, maghihintay tayo sa Diyos. Yun naman po ang nais ng Panginoon yung habang naghihintay tayo sa Kanya, ay may ginagawa rin po tayo. No? Hindi yung nakamasid ka lang,
parang kasiwang tamad na naghihintay ng pagbagsak ng bayabas, no? Hindi po, bilang isang Kristiyano ay katungkulan din po natin bilang isang ambassador ng Diyos, ay kailangan din po natin kumilos. Maghahayag tayo ng mga salita ng Diyos at ganito, social media ka o mag-post ka ng mga words of God o mga bagay na makakatulong sa spiritual ng isang tao, hindi puro chismis. Huwag po natin panatilihin dahil marami nasisira, especially sa mga social media na mali-mali naman ng mga pinapa-post o sinasabi. Tayo naman po subject naman din po tayo, hindi naman tayo perfecto, pero isipin din mo natin at intindihin bago tayo magbigkas or mag-message or mag-click sa social media kung tama yung ating pong gagawin. Pero wala naman akong magagawa dahil decision niya yan. Decision niya yan at bawat isa naman po ay may kalayaan. Kaya wala ko dyan na masasabi. Ang sa akin lang po ay pagpapaalala na sabi nga, think before click. Diba? Think before click, yan. So, yun nga po, mga kaproks. At ang ating pong, maganda po ang ating mong tatalakayin. At simpleng pagtatalakay lang po ito ang ating pong pag-uusapan ngayon. Sapagkat hindi naman natin kailangan pahabain pa na sobrang haba-haba, kayo nakikinig, tulog na. O, di ba? Hindi yun. Dapat sabihin lang natin, direct to the point. Sabi nga sa minsan nangangaral wag nang gatas-gatas, karne-karne na usapan. No. Hindi. Ilang po ako naman po gaya ko rin sinasabi ko po ay may kakulangan din po ako sa aking pong pagsasalita at papahayag, but ang pinupuri ko lang dito ang ating Panginoon. At kayo nga po kayo lang po bahagi lamang po ng aking po isinishare, ng aking pong konting kaalaman na inaabot ko po sa inyo. Ang ating pong topic natin ngayon mga kaproks ay ito yung sinasabi na unahin natin ang Diyos. Yan. Unahin natin ang Diyos. Kasi meron tatlo o apat na parang triangle na ganyan. Yan. So nando sa loob ang God, family, and ministry, and career. Yan huwag niyong pagmimix yan Unang God, family, ministry, at career. Alam nyo bakit? Kasi hindi nyo po pwedeng unahin ng sabihin natin. Pwedeng unahin natin ng family muna, angat natin dito. No. Pangalawang God? Wow. Ikaw na. Tapos ministry, pangatlo o pangapat. Kasi unahin mo yung career, di ba? So, hindi po ganun mga kaproks. Ang tinuturo ng Panginoon ay unahin natin ang Diyos. No, unahin natin ang Diyos kasi kapag inuna mo ang Diyos, magiging center ng family mo ang Panginoon. Nasa gitna siya. Hindi po pwede na ang Panginoon nasa tabi. Yung dalawa, sarap na sarap, sweet na sweet kayo. Oo, sa ngayon. Pero ang Diyos, nandito sa tabi, hindi tama mga kaproks, mga pamilya. Hindi po ganon. Dapat unahin mo ang Diyos, pangalawa ang family, pangatlo ang ministry, at so on na yun, baba na yun, career na yun, bahala ka na kung ano gusto mo. Pero, huwag mo naman uunahin ng ministry naman. Unahin mo ministry, God, family, hindi din tama yun. Kasi bakit? Magiging dahilan ng pag-aaway ninyo ang ministry. Marami nangyayari dyan. Bakit? Minsan nagkakaroon wala ng panahon. Ang bawa, yung husband o yung wife na talagang nagbababad sa ministry. Actually, wala naman pong masama magbabad dahil ang pinaglilingkuran mo naman doon is yung Panginoon. Pero, kung ito magiging hindi na healthy sa iyong pamilya, huwag mo nang tuloy. Kasi ang dapat ang ginagawa mo dyan is balance. Ministry at saka yung family mo. No? Pero dapat, siyempre, more in percentage, mas mataas yung family at ministry naman, kailangan mo rin namang mag-ministry. Dahil naman ang pagtawag sa iyo sa Diyos ng ating Panginoon Pero wag mong itataas tong dalawang to na ang Panginoon ay pangalawa o pangatlo. No. Wrong. Kasi bakit? Sino ba ang nagpo-provide sa iyo? Ang Diyos, di ba?
Sino ang pag may kasalanan kang nagawa o humihingi ng tawad, sino ang papatawad sa iyo? Asawa mo? Di ba ang Diyos? Sino ang pagka nangangailangan ka ng kagalingan? Sino tatawagin mo? Asawa mo? Di ba ang Diyos? Di ba? Ibig sabihin mga kaproks, wag mong gawin na parang gagawin mo lang na second thought na lang ang ating Panginoon at sasabihin mo, teka, sandali, pamili muna ako, Lord, maiintindihan mo naman ako eh. Oh, hindi tama yon. Mali yon. Doon muna ako sa ministry, total. Nag-away kami ng asawa ko eh. Magulo. Tatakasan mo? Harapin mo. Hindi ganoon mga kaproks. Dapat tayo, mga bilang isang family man, o tayo mga pamilyado, ay inaakay natin sa tama yung ating mga anak at ating asawa. No, dalhin natin sa ministry ng tamang ministry na saan sila magpipit. Hindi itutulak mo diyan ka o dito ka. Ngayon, nasa ministry na kayo, di na wala kayo ng time. Diba? Sabihin nyo, sabi ni Prox, o sabi ng ibang pastor ganun daw hindi ganun. Relax. Kung gusto mo mag-ministry, balansehin mo rin. Kailangan mag-ministry ka rin sa pamilya mo. Hindi puro ministry ka dito sa simbahan. Ginagawa mo ng dahilan. Maghugas ng pinggan, nasa ministry ako Tumugtog ako, hindi ako pwede maghugas ng pinggan. No. Huwag yung dahilan ng maging ministry, mga kaproks. Dahil ang ministry naman, nandyan na yan Ikaw na lang yung iniintay. Pero yung family is family. Pero ang God is God. Kailangan mong mag-respond ka sa Kanya. Kailangan siya unahin mo. Dumulog ka sa Kanya. Manalangin ka sa Kanya. Magpasalamat ka sa Kanya. No? Dahil buo kayo. Diba? Buong pamilya. Buong ministry. Dahil sa pamilya. No? At lagi din po natin tandaan na huwag din natin gawing dahilan na wala nang panahon sa akin ng aking husband. Lagi na lang siyang nagmi-ministry. Hindi na ako sinasama. Hindi na ako nilalabas. Hindi na kami nilalabas ng aking mga anak. Hindi na kami kilala. Tama po ba yun, mga proks? That's wrong, di ba? Wrong yun, siyempre. Hindi mo na inaani pamilya mo. Pero, paliwanag mo sa kanya. Pero, maglagay ka ng oras. Pero, gawin mo yung nararapat bilang isang ama at bilang isang ina sa pamilya mo. At wag mong gawing dahilan dahil ikaw ay subsob sa ministry. Hindi naman kasi matutuwa ang Panginoon dahil nasisira ang pamilya dahil sa ministry. Mas natutuwa siya, sabay-sabay kayong naglilingkod sa Diyos sa ministry iyon ng walang problema. Diba? Masaya! Lalabas kayo, bawa nasa music ministry kayo, sabay-sabay kayong kumakanta, tumutugtog, worship, o after the ministry, labas kayo. O banding muna, o sige, labas po na, kain. Diba? Maglaan din tayo ng panahon sa ating pamilya na merong araw na para sa pamilya at meron namang araw naman para sa ministry, diba? At merong araw para sa Panginoon. Ayun, huwag mo kalilimutan. Kung dyan sa inyo, Sunday, ilaan mo yung Sunday na yan. Kung dito sa KSA Friday ilaan mo yan. Pero wag mo agawin yung gawain ng Panginoon. Kung namang asawa ka, wag mo naman sabihin na porque may sale wag mo nang dumalo. Wag ganon. Wag ganon. Alam niyo po ba, na lahat naman po ng ating po ginagawa dito sa mundo nito ay nakasulat na po yan sa aklat ng buhay. Kaya kung anong ginagawa mo, makikita mo rin yan dun sa langit. Mabuti, makasama. So, yung sabi ko lang po to ay dahil sapagkat nais ko lamang pong ipaalala sa inyo na hindi po pwedeng i-rumble yung pong God first, second family, ministry, and career. At iba naman, career naman. Lahat puro career. Wala nang ministry, wala nang family. Ay, mas lalong malala yun. At wag niyo po natin gawin yun sa ating pong pamilya. Kasi pag nandiyan ang Diyos, nandiyan ang family mo at sinusuportahan mo, yung ministry, lalago yan. At yung career mo, tataas pa. Gaganda ang buhay mo at gaganda ang pamumuhay ng pamilya mo natin. Diba? So, huwag po natin gawing dahilan. At wag naman din po natin gamitin na sabihin natin na
walang panahon. Nako, kapatid, mali yun, pag-iisip mo. Kasi kung sa Panginoon niya ginagawa yun, plus 10 siya. No. Pero kung ginagawa lang niya dahil nag-skip siya o may skip siya sa gawain ng bahay or ayaw lang niya makita yung asawa niya, minus 100 ka. No. So, yun po mga kaprox, simpleng magpapaliwanag lang. Hindi, kaya po sinasabi ko sa inyo, huwag po nating iwalay o i-mix o rumble yung pong ating pong yung ginagawa natin sa araw-araw. Ginagawa natin every na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Hindi maganda po yan. Hindi rin naman po natutuwa ang Panginoon kung nawawasak ang pamilya. Alam niyo naman gano'ng kamahal ng Diyos ang pamilya. Siyempre, mahal din ng Panginoon yung ministry na ginagawa po. So, huwag din po natin pabayaan yun. No? So, yun po, mga kaprox. Tandaan po natin, God first, second family, third ministry, at yung career, at saka yung iba pa. Huwag po nating haluin yun. Huwag nating rambol. Sapagkat una ang Diyos na umibig sa atin bago yung mga asawa ninyo. Right? Sabihin, unahin natin ang Panginoon. At ang mga pagpapala ay susunod at nadali yan para po sa atin. Parang ministry din po. Lalago, at marami pang makakatid sa magandang ministry na susunod. Okay? Okay, so ito po yung ating pong verse for today. Yan, napahibig ako eh. So, English po to mga kaprox na. Isa lang to isa lang to. Proverbs 3 verse 6. Sabi rito, proclaim. In everything you do, put God first. Ulitin ko In everything you do, put God first. And He will direct you and crown you your effort with success. So, unahin din po natin ang ating Panginoon at ang lahat ay magiging success na po yan. Hindi naman po ito sinasabing success sa mga karir eh. Success para sa family mo, success sa ministry, success sa lahat. Kaya sabi niya, put God first. Yan. Unahin natin ang Panginoon. Okay? Simple lang ang verse, pero talagang dama natin na dapat na lagi natin inuuna ang ating Panginoon. Alright? Ito naman po ang ating quote for today. Ang quote for today po natin, napaka-simple rin dito. Maganda rin po ang kanya pong nilalaman. Sabi nga dito, unahin ang Diyos sa lahat ng bagay. Dahil yan ang susi ng tagumpay at katatagan sa buhay. Ngayon po na natin ang ating Panginoon kasi iyon po daw ang susi ng katatagan at katagumpayan. Well, totoo naman po kung unahin natin ang Diyos, lahat naman po isusunod. Lahat ay mangyayari at mapapangyayari. Mapapangyayari. Yan. Ay, nako. Sige po. So, maraming po salamat muli sa inyo po pakikinig mga prox at sa lahat po muli ng sumusubaybay ng aming pong station story. Napaka-sarap po ng pakiramdam sapagkat nadadama po namin ang inyong pong pagmamahal. Maging yung pong aming pong mga pinopost ngayong bagong song. Magaganda po yung mga song namin, mga high-tech na. So, ang nilibig pa rin po ang nagpo-compose. At yung iba ay kumakanta at iba na rin po yung aming pong tema ng aming pong mga tugtugin. Kaya pakinggan nyo po ang EGMI Music, EGMI, hintayin nyo po yung EGMI Rap Music. Ako, meron ako. English po. At saka Tagalog din po, meron siyempre. At EGMI Love Music, siyempre of course, pagmamahal. Yan. Ano pa ba? Marami po kung kayong mapapakinggan ngayon sa aming pong EGMI Music sapagkat marami na po akong nagawang awitin at ipopost lang po namin at ini-edit namin ng konti para lang po maging maayos po sa inyong pandinig at yung mensahe po nyo ay pwede nyo pong gamitin sa simbahan at pwede nyo pong awitin sa mga special number at meron na pong mga English po at talagang dumudugo ang
ilong corona at saka tenga ko. Kasulat ng English na yun. Hindi po. Kasi po mas ano po ako sa OPM yung pong Tagalog. Kaya praise God dahil meron po tayong English na mapapakinggan na po. So yun po mga kaproks, sa lahat po ng mga amin pong kumikilala at sumusubaybay sa amin pong session ito na tunay na ay din po ay pagpalain ng ating Panginoon. At tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pong pagsuportang ito at minsan po ay nawa ay pag-uwi namin sa Pilipinas ay makapanayan po namin yung iba po mga pastor doon ng EGMI. At maging di po mga pastor, maging iba po mga amin po mga nakasalamuha o nakasama dito po sa KSA ay amin pong maimbitahan sa istasyong ito. At ito naman po ay lagi namin pong ginagawa, nagagawin pa habang kami po ay nandiyan din po kayo at nakikinig po sa amin pong istasyong ito. At ito po ay patuloy na maghihimpawid sa YouTube, no? Hindi tayo sa malaking session. Ito lang po ating pong kaya gawin dito sa YouTube. Maraming salamat sa YouTube na talagang nagbigay ng pagkakataon. Hindi lamang po ako, kundi sa lahat po ng mga nagko-content or nagbablog or ano man ang ginagawa, kumakanta, ay malaki pong pagkakataon na ma-share itong mga ganitong pong mga ginagawa po ng bawat vloggers o mga entertainer o mga preacher, mga gaya po nito, mga host. Salamat po. Maraming po salamat. So, yun nga po mga kaproks, muli ay patuloy na tayo po ipagpalain na ating Panginoon. Ingatan tayo ng Diyos at saan man tayo maparoon ay lagi tayo magpasalamat. Lagi magpasalamat sapagkat alam naman po natin ang tanging Diyos lamang ang siya magbibigay sa atin ng kaginawahan at katagumpayan at maging pagmamahal niya ay laging tagos dito sa ating puso. Yun po. Patuloy na sa inyo, inyo po ay aking pong iniiwan ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos para po sa ating lahat. Kaya muli, ito po si Rox Bench na nagpapasamantalang paalam sa inyo at salamat po sa lahat na nakikinig ng aming stasyong ito. Ito ang EGMI Online Music Radio.